Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Passenger Terminal Building sa Sasa Port sa Davao City para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Umabot na sa higit sa 12 milyong puno ang naitanim ng Philippine Forest Authority bilang bahagi ng inisyatibo nitong pangalagaan ang kalikasan. Ayon sa mga sertipikasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, umabot na sa 12,259,894 ang bilang ng mga puno at bakawan o mangroves na naitanim ng mga kawani ng Philippine Forest Authority mula taong 2020 hanggang 2024. Sa bilang na ito, una, ang PMO Surigao sa may pinakamaraming naitanim ng mga puno na umabot sa higit 4.8 million na sinundan ng PMO Soc-Sargen na may higit 1.3 million at PMO Agusan na may 1.1 million na naitanim na mga puno. Sa ilalim ng PPA Administrative Order 14/2020, iminamandato ng Philippine Forest Authority ang pagtatanim ng puno o bakawan bilang prerequisite para sa pag-award, pag-renew at pag-extend ng mga kontrata gaya ng Certificate of Registration at Permit to Operate. Ibig sabihin, kakailanganin ng mga aplikante o grantee ng certificates mula sa PPA na makapagtanim muna ng hindi bababa sa 1,000 seedlings ng mga puno o bakawan bago tuluyang mabigyan ng permit. Ayon kay PPA General Manager J. Santiago, ang pagtatanim ng mga puno at bakawan ang tugon ng ahensya sa mandato ng gobyernong pangalagaan ang kalikasan. Para sa mga Davaoenyo, magandang balita. Opisyal na kasing tapos ang pag-upgrade sa General Cargo Berth dito sa Sasa Port sa Davao City matapos ang halos 5 taon. Ang pagpapalawak at pag-upgrade sa General Cargo Berth ng Davao Port ay inaasahang makatutulong para makadaong ang mas marami pang mga cargo vessels sa Pantalan. Pinalawak kasi ang cargo berth na ito ng 14 hanggang sa 18 metro patungo sa dagat. Ibig sabihin, ang mga cargo vessel na nangangailangan ng mas malalim na draft ay mas madali na makadadaong sa cargo berth. May mga vessels tayo na ang draft nila is more than the average. Yung average natin dati is 10.5 mLLW. So right now, pwedeng makakater up to 12 kasi 11 to 12 yung draft natin dito sa berth 1. So you can cater bigger vessels and then we can cater more cargos dito sa ating backup area. Maganda rin umano ang epekto ng pag-upgrade sa General Cargo Berth sa ekonomiya ng Davao. Dahil kasi ito sa mas maraming volume o dami ng mga cargo na may aangkat mula sa Pantalan. Of course, pag marami tayong cargo, marami tayong yung trade natin sa ating country, hindi lang sa Davao region. So yung connection and logistics natin to and fro Davao would be good. And it's good for the economy of the Philippines. Nagsimula ang pag-upgrade sa General Cargo Berth sa Davao Port noong Mayo taong 2019. Aktibong nakilahok ang Port Police Officers mula sa Port Management Office ng Western Leyte, Biliran sa isang law enforcement cup sa Ormoc City. Nitong August 7, nakibahagi ang 5 Port Police Officers mula sa nasabing Port Management Office sa Ormoc City Peace and Order Law Enforcement Cup na naglalayong mapalakas ang samahan at pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang law enforcement agencies sa Ormoc City. Tinitiyak din ito na epektibo ang sama-samang pagtugon ng law enforcement agencies sa mga banta sa kaligtasan at seguridad ng syudad. Sa Law Enforcement Cup na ito, nagpakitang gilas ang Port Police Officers sa gun shooting drills at nagpamalas din ng kanilang tactical skills. Bukod sa Port Police, kabilang sa mga nakibahagi sa Law Enforcement Cup ang Ormoc City Police Office, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard at 93rd Infantry Division ng Philippine Army. Matagumpay na nagsagawa ng Maritime Security Tabletop Exercise ang Port Management Office ng Misamis Occidental o SAMIS sa Jimenez Port. August 9 nang ginawa ang pagsasanay na naglalayong gawing mas mabilis at mas mahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga sitwasyong pangseguridad. Napag-usapan sa pagsasanay na ito ang mga dapat na gawin ng iba't ibang ahensya sa pagkakataong magkaroon ng bomb threat, oil spill at hostage-taking situation. Kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay ay mga kawani ng Philippine Coast Guard Jimenez Station, Bureau of Fire Protection Jimenez, Philippine National Police Jimenez Station, at mga opisyal mula sa Port Police Division ng Terminal Management Office ng Jimenez. Tinipon ng Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro ang lahat ng private port operators sa ilalim ng jurisdiction nito
para sa isang kapihan session sa Cagayan de Oro Port. Nitong August 9, isinagawa ang pagtitipon na naglalayong muling i-orient ang private port operators sa Misamis Oriental sa mga patakaran at pamantayan para sa kaligtasan at seguridad sa mga pampribadong pantalan, pati na rin upang talakayin ang mga usapin tungkol sa pagsunod ng private port operators sa PPA Administrative Order No. 05-2022 o 2022 Revised Policy on Private Ports. Ang kapihan session ay sinasagawa pagkatapos ng bawat semestre ng taon at magiging bahagi ng task force initiatives para sa pagsubaybay sa private ports sa ilalim ng jurisdiksyon ng Port Management Office. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa Passenger Terminal Building sa Sasa Port sa Davao City, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.